Sa isang malawak at malamig na espasyo, isang malakas na alon ng asol na chi ang biglang umikot ng mabilis sa gitna, na may kasamang maliliit na butil ng nyebe na lumilipad sa paligid nito. Ang tunog ng pag-ikot ng chi ay umalangaw-ngaw ng malakas, isang malalim at umaalingaw-ngaw na tunog. Habang lalong lumalakas ang pag-ikot ng asol na chi at nyebe sa gitna, nakaupo si Sandrine ng tuwid sa posisyong meditasyon sa gitna ng tatlong sunod-sunod na alon ng yelo at malamig na hangin na kumakalat palabas mula sa kanyang kinalalagyan. Maraming beses na umalangaw-ngaw ang malalim na tunog ng chi sa paligid niya. Biglang dumilat si Sandrine, at ang kanyang mga asol na mata ay nanlaki ng gusto sa matinding pagkamangha at gulat, habang may isang butil na pawis ang tumulo mula sa gilid ng kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nararamdaman. Habang sa kanyang isip ay tuluyang tumuno ang katotohanan na ang kanyang ginagawa ay talagang nagtatagumpay, napagtanto niya ng may matinding pagkamangha na ang pamamaraan ng pagsasanay na kanyang sinusubukan ay talagang gumagana, isang bagay na hindi niya inaasahan na mangyayari sa ganitong paraan at bilis. Sa kanyang isip, biglang bumalik ang alaala ng kanyang paggamit ng Ice Essence Double-Handed Blast noong sila ay nasa Huangbo Clan, isang pangyayari na hindi niya lubos na maipaliwanag hanggang sa sandaling ito. Naguluhan siya sa sarili niya, dahil naalala niyang nagamit niya ang malakas na pamamaraang iyon nang hindi niya sinasadya at kahit namamalayan, kahit na alam niyang ang kanyang pagmaster sa kanyang cultivation method ay hindi pa umaabot sa antas na kinakailangan para magamit ang ganoong uri ng lihim na pamamaraan ng pakikipaglaban, ipinagtataka niya sa kanyang sarili kung paano niya nagawang ilabas ang isang pamamaraan na itinuturing na lihim na teknolohiya ng kanilang angkan, gayong hindi pa niya lubos na nauunawaan at napagkakaroon ng sapat na kasanayan sa kanyang pangunahing paraan ng pagsasanay. Sa kanyang pagmumuni-muni, naintindihan niya ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa pagsasanay ng martial arts, kahit na hindi pa niya nakakamit ang ganap na pagmaster sa kanyang cultivation method, hanggat ang kanyang enlightenment at pag-unawa sa likas na batas ng chi ay sapat na malalim at malawak, kaya pa rin niyang ilabas ang mga pamamaraan ng pakikipaglaban na mas malakas pa kaysa sa inaakala ng kanyang kasalukuyang antas. Muling umupo si Sandrine sa kanyang posisyong meditasyon, na nakapikit at muling nakatuon ang kanyang buong atensyon sa daloy ng chi sa loob at labas ng kanyang katawan. Sa kanyang paligid, makikita ang mga tunog ng pagdaloy ng chi na lalong lumakas, na may mga alon ng malamig na kapangyarihan na lumalabas mula sa kanyang katawan at bumabalik muli dito, na may kasamang mga kristal ng yelo at nyebe na umiikot sa kanya ng mabilis. Napansin niya nang may matinding pagkamangha na ang kanyang dantian, ang sentro ng chi sa loob ng kanyang katawan, ay sumisipsip ng nakapaligid na malamig na hangin at yin energy sa bilis na nakakatakot, na mas mabilis pa kaysa sa anumang oras na kanyang naranasan noon. Idinugtong niya sa kanyang pagmamasid na ang kanyang dantian, na dati ay parang isang malawak at walang laman na sisidlan para sa energy, ay unti-unti nang pinipiga at pinagsasama-sama ng mahigpit hanggang sa magsimula itong maging katulad ng isang matigas at siksik na inner core sa loob ng kanyang katawan. Sa gitna ng kanyang meditasyon, sa harap ng kanyang isip ay lumitaw ang isang maliwanag at nagniningning na asol na globo ng energy, na may tatlong puting singsing na umiikot sa paligid nito ng mabilis at maayos. Nakita niya ang bagong anyo ng kanyang dantian na nagiging inner core. Ang asul na liwanag ng globo ay napakaliwanag na tila nagbibigay ng liwanag sa buong espasyo ng kanyang isip, habang ang mga singsing na umiikot dito ay maayos at malakas na dumadaloy ang chi sa loob ng kanyang bagong sentro ng kapangyarihan. Sa kanyang pagmumuni-muni, hindi niya maiwasang isipin na kahit na hindi pa niya nakakamit ang ganap na pagmaster sa kanyang cultivation method, posible pa ring mangyari ang ganitong kalaking pagbabago sa kanyang katawan at ang kanyang energy core. Lalo pa niyang naintindihan na kahit na ang pagkakasunod-sunod ng kanyang paglago sa pagsasanay ay baligtad kumpara sa karaniwang landas ng ibang mandirigma, dahil una siyang nakakuha ng malalim na pag-unawa bago ang sapat na kasanayan, hindi ibig sabihin ito na ang kanyang tinatahak na landas ay unorthodox. Sa halip, ito ay isang lehitimong paraan ng paglago na nakabatay sa lalim ng kanyang pag-unawa sa chi. Matapos ang mahabang panahon ng matinding meditasyon at pagkontrol sa kanyang chi, dahan-daang idinilat ni Sandrine ang kanyang mga mata. Habang huminga siya ng malalim at mahaba, isang hiningang naglalabas ng lahat ng tensyon at pagsisikap na kanyang ibinuhos sa kanyang ginagawa. Sa kanyang isipan, sinabi niya na ang proseso ng pagbabago sa kanyang dantian ay nangailangan ng napakalaking halaga ng kanyang lakas at konsentrasyon. Ngunit sa kabila ng pagod ay may halong ginhawa sa kanyang ekspresyon dahil alam niyang matagumpay niyang naipasa ang kritikal na bahagi ng kanyang pagsasanay.
Nang tuluyang huminto ang pagdaloy ng Chi sa paligid niya, nanatili lamang si Sandrine nakaupo sa kanyang posisyon sa gitna ng isang maputing kagubatan na natatakpan ng nyebe, na ang mga puno sa paligid ay nakatayo ng tahimik at nababalot ng puting yelo. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ang lahat ng malalaking pagbabagong nangyari sa kanyang pagsasanay, ang paggamit ng lihim na pamamaraan sa Huangbo clan, ang mabilis na pagsipsip ng Chi, at ang pagbabago ng kanyang dantian tungo sa inner core, ay nangyari lamang dahil sa purong swerte na dumating sa kanya sa tamang oras. Matapos ang mahabang serye ng malalaking pagbabago sa kanyang katawan at Chi, biglang napalingon si Sandrine, nang may biglang magsalita sa kanyang likuran, na sinabi nito na hindi purong swerte lamang ang kanyang naging dahilan ng lahat ng kanyang nagawang tagumpay sa kanyang pagsasanay, dahil dito, nanlaki ng gusto ang mga mata ni Sandrine sa gulat. Sa gitna ng tahimik at maputing kagubatan na natatakpan ng makapal na nyebe, dahan-daang lumakad palabas si Sorayang mula sa kagubatan, na agad na nakakuha ng buong atensyon ni Sandrine. Nang makita siya ni Sandrine, agad siyang tumayo mula sa kanyang posisyon, at sa kanyang isipan ay hindi niya mapigilan ang pagtawag sa kanya ng may halong pagkagulat at paggalang bilang young leader, habang sunod na ipinagtataka niya kung ano ang dahilan ng pagdating ni Sorayang sa liblib at malamig na lugar na ito sa oras na ito. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Sorayang sa formal na pagbati, sa halip, direkta niyang ipinahayag sa kanyang kalmado at mababang boses na ang orihinal niyang balak ay pumunta sa lugar na ito upang gawin ang huling pagsusuri at pagsasanay ng kanyang mga Chi techniques bago ang inaasahang malaking laban, ngunit tila nauna na siya ni Sandrine sa paggamit ng lugar para sa sarili niyang pagsasanay. Tumingin si Sandrine sa mukha at katawan ni Sorayang, at sa pagkakataong ito ay ang kanyang mga naunang obserbasyon tungkol sa kalusugan ni Sorayang ang kanyang binigyang pansin, ipinagtataka niya na may halong tunay na pag-aalala sa kanyang ekspresyon, kung bakit tila hindi pa rin gumagaling ang mga internal injuries at mga pinsala sa loob ng katawan na natamo ni Sorayang nitong mga nakaraang laban, dahil alam ng buong angkan na ni Sorayang ay may likas na pambihirang kakayahan na makabawi at gumaling mula sa anumang uri ng pinsala sa bilis na hindi kayang tapatan ng ibang ordinaryong mandirigma. Nang marinig ang tanong ni Sandrine tungkol sa kanyang mga hindi gumagaling na pinsala, dahan-daang itinaas ni Sorayang ang kanyang kanang kamay at marahang hinaplos ang gilid ng kanyang leeg, habang ang isang bahagyang at tila misteryosong ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi nagpakita ng sakit at paghihirap kundi sa halip ay may halong malalim na kaalaman at sadyang pagpaplano na hindi agad maunawaan ng sinumang nakatingin sa kanya. Sa kalmado at walang pag-aalinlangang tono, ipinaliwanag niya ng maikli ngunit may malaking bigat ang dahilan ng kanyang ginagawa. Sinasadya niyang huwag pagalingin agad ang kanyang mga internal injuries dahil para sa kanya, ang mga pinsalang ito ay mayroong sariling gamit at kahalagahan na hindi nakikita ng ibang tao, at sadyang pinapanatili niya ang mga ito sa kanyang katawan dahil alam niyang makakatulong ang mga ito sa kanya sa paraang hindi maipaliwanag sa simpleng salita lamang. Lalong naguluhan at hindi makapaniwala si Sandrine sa narinig na paliwanag ni Sorayang, kaya naman hindi niya mapigilan ang magtanong muli ng may halong matinding pagtataka sa kanyang boses, habang siya ay nakatayo ng nakakross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib sa tapat ni Sorayang, ipinahayag niya ng malinaw ang kanyang pagkalito. Paano magiging kapakipakinabang at may silbi ang pagiging sugatan at may dalang mga pinsala sa loob ng katawan, gayong ang lahat ng alam ng bawat mandirigma ay ang pinakamahalagang bagay sa oras ng laban ay ang pagkakaroon ng buo at malakas na katawan na walang anumang kahinaan na maaaring samantalahin ng kalaban. Bilang sagot sa kanyang tanong, nanatiling nakatayo si Sorayang nang may kumpiyansa sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga kamay ay nakakrus pa rin sa likuran, at sa halip na magbigay ng mahabang paliwanag ay simple lamang niyang sinabi na ang pagiging kapakipakinabang ng mga pinsala ay isang bagay na ganoon na lamang iyon, na hindi na kailangan pang dagdagan ng maraming salita, na ang kanyang tono ay isang kaalaman na makukuha lamang ng isang tao sa pamamagitan ng sariling karanasan at hindi sa pakikinig lamang sa paliwanag ng iba. Hindi pa rin kontento si Sandrine sa sagot na natanggap, kaya naman inidugtong niya ang kanyang susunod na tanong ng may halong pagdududa. Tinanong niya si Sorayang kung ang tunay ba niyang balak ay gamitin ang kanyang mga hindi gumagaling na pinsala bilang isang dahilan upang umiwas sa mga mapanganib na sitwasyon sa darating na laban, at agad niyang nilinaw kay Sorayang na para sa kanya, ang mga ganong uri ng dahilan ay walang anumang halaga at hindi niya ito kailanman tatanggapin at pagbibigyan. Biglang nagbago ang daloy ng kanilang usapan nang nagtanong si Sorayang kay Sandrine tungkol sa isang paksa na lubos na malayo sa kanilang pinag-uusapan tungkol sa mga pinsala at Chi techniques.
Tinanong niya si Sandrine kung tungkol ba sa kanyang nakaraan ang bagay na labis nitong kinaiinggitan at pinagtataka sa kanya. Agad na sumagot si Sandrine nang may matinding pagkagulat sa kanyang ekspresyon, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat ay mariin niyang sinabi na oo, tungkol nga sa nakaraan ni Sorayang ang kanyang matinding pagkamausisa na hindi niya mapigilan sa kanyang sarili sa loob ng mahabang panahon. Nang makumpirma na tungkol sa kanyang nakaraan ang pagkamausisa ni Sandrine, biglang tumawa ng malakas si Sorayang na tila narinig niya ang pinakakatawa-tawang bagay sa kanyang buong buhay, habang itinuturo niya si Sandrine gamit ang kanyang kanang daliri at ang kanyang mga mata ay nanlaki rin sa isang mapaglarong ekspresyon ng katuwaan. Ipinahayag niya ng may halong pangungutya at katuwaan na hindi niya mapigil ang matawa sa ideyang iyon, at ipinaliwanag niya na kung ang mga taong tulad ni Dangpil at Ang Hua ang nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang nakaraan ay maaari pa niyang intindihin ang kanilang pagkamausisa dahil sila ay matagal na niyang kasama at malapit sa kanya. Ngunit para sa kanya kay Sandrine ay isang outsider lamang at isang taong hindi kabilang sa kanyang pinakaloob na bilog ng mga kasama, kaya naman hindi niya lubos na maunawaan kung bakit ito may ganoon kalalim na interes sa mga bagay na nangyari sa kanyang buhay bago pa man sila nagkakilala. Bilang tugon sa mga salitang iyon na tila nagpapahiwatig na hindi siya kabilang, hindi nakaramdam ng galit si Sandrine kundi sa halip ay nagkunwaring nasaktan ang kanyang damdamin. At sinabi niya kay Sorayang na masama ang kanyang pakiramdam at nasasaktan siya sa paraan ng pagsasalita nito tungkol sa kanya bilang isang taong labas lamang sa kanyang buhay, na ang kanyang ekspresyon ay halo ng pagkukunwaring pagtatampo at tunay na pagtatanong kung bakit ganoon na lamang ang tingin ni Sorayang sa kanya gayong matagal na rin silang magkasama sa kanilang mga misyon at laban. Matapos ang magaan na palitan ng pangungutya at pagtatampo, muling naging seryoso si Sandrine at dahan-dahan siyang lumapit ng napakalapit sa mukha ni Sorayang hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga noo, habang itinataas niya ang kanyang kanang kamay at dahan-daang idinikit ang kanyang daliri sa kanyang baba, upang matignan niya ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa malapit na distansyang iyon, kung saan mararamdaman na nila ang init ng hininga ng isa't isa sa kabila ng malamig na hangin ng kagubatan, tinanong niya si Sorayang ng may matinding pagkamausisa at seryosong tono kung totoo nga ba ang lahat ng sabi-sabi tungkol sa kanya, kung siya nga ba talaga ang kinatatakutang Assassin King na kilala sa buong lupain sa pangalang Chun Hajan, habang ang mga mata ni Sandrine ay puno ng matinding pagnanais na malaman ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Sorayang nakatayo sa harap niya. Bilang tugon sa direktang tanong na iyon, hindi umiwas si Sorayang sa tingin ni Sandrine, at sa halip ay tiningnan din niya ito ng diretsyo sa mga mata, habang itinanong niya pabalik kung iyon nga ba talaga ang bagay na matagal na nitong gustong malaman tungkol sa kanyang nakaraan. Sa isipan ni Sandrine, habang itinataas niya ang kanyang kanang hintutulo ng may matinding pananabik at pagkamangha, mabilis na naglarawan ang kanyang imahinasyon ng mga kwentong narinig niya tungkol sa Assassin King. Nakikita niya sa kanyang isipan ang figure ni Chun Hajan, isang lalaking may kulay abo na buhok at nakasuot ng itim na kapa na lumilipad sa hangin, na walang takot na pumapasok sa gitna ng mga kuta ng kanyang mga target sa kalagitnaan ng maliwanag na sikat ng araw, na walang hirap na pinuputol ang ulo ng kanyang mga biktima na tila ito ay mga simpleng sanga lamang ng puno, at pagkatapos ay dahan-daang naglalakad palabas ng lugar na iyon na parang walang ginawang anumang mabigat na krimen, habang sa kanyang paligid ay nakahandusay ang mga walang buhay na katawan ng mga gwardya na hindi man lang nagawang itaas ang kanilang mga sandata bago sila mamatay sa kamay ng Assassin King. Ikinwento niya kay Sorayang na ang lahat ng detalyeng ito nang may halong hindi makapaniwalang kagalakan sa kanyang boses, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkamangha sa imahe ng mandirigmang iyon na tila isang alamat na hindi totoo. At pagkatapos ay muling tinanong niya si Sorayang kung siya nga ba talaga ang taong nasa kwentong iyon. Bilang sagot sa paulit-ulit niyang tanong, napabuntong hininga na lamang si Sorayang ng malalim at may halong pagod sa tila paulit-ulit na pagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan, at sa huli ay mariin niyang sinabi muli na sinabi na niya ito noon pa man na siya nga talaga si Chun Hajan, ang Assassin King na kinatatakutan ng lahat ng makapangyarihang tao sa buong mundo ng martial arts, at ang lahat ng mga kwentong narinig ni Sandrine tungkol sa kanyang mga ginawa ay pawang mga katotohanang tunay na nangyari sa kanyang nakaraan. Nang sa wakas ay marinig ang direktang pag-amin ni Sorayang sa kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang maalamat na Assassin King, muling nagpanggap si Sandrine na may matinding pagkamangha sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay sa harap ng kanyang bahagyang nakabukas na mga labi at nagsalita ng pariralang nagpapahayag ng kanyang tila hindi makapaniwalang reaksyon.
ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang tunay na palatandaan ng gulat na nararapat para sa isang taong kakatapos lamang makipag-usap sa pinakakilalang mamamatay tao sa kasaysayan. Agad na napansin ni Sorayang ang kawalan ng tunay na emosyon sa kanyang reaksyon, kaya naman tiningnan niya si Sandrine nang may bahagyang pagkainis at pagkalito sa kanyang mga mata, na ang kanyang mga kilay ay nakakunot at ang kanyang bibig ay bahagyang nakakunot sa isang ekspresyon ng pagkadismaya, at direktang sinabi niya rito na itigil na nito ang pagkukunwari dahil halata naman sa kilos at mga mata nito na hindi naman talaga ito nagulat sa kanyang pag-amin, na tila matagal na nitong alam ang katotohanan sa kanyang puso at isipan at ang lahat ng kanyang mga tanong at reaksyon ay ginagawa lamang niya upang marinig mismo mula sa kanyang bibig ang mga salitang magpapatunay sa kanyang matagal ng hinala tungkol sa tunay na nakaraan niyang buhay. Matapos tawagin ni Sorayang ang pansin ni Sandrine sa kanyang kunwaring pagkamangha, agad na ipinaliwanag ni Sandrine nang may katapatan at bahagyang pagkagulat pa rin sa kanyang mukha ang tunay na dahilan ng kanyang ginawang reaksyon. Inamin niya sa harap ni Sorayang na naisip lamang niya na ang pagbibigay ng kahit kaunting reaksyong naaayon sa inaasahan ni Sorayang ay makakatulong upang kahit papaano ay gamaan ang loob nito at mawala ang anumang pag-aalinlangan sa kanyang isipan tungkol sa pagbabahagi ng kanyang mga lihim, para gawing komportable si Sorayang sa pagbubukas ng kanyang sarili, isang bagay na bihirang gawin ng taong kilala bilang pinakamatapang at pinakakalmadong leader ng kanilang pangkat sa gitna ng anumang panganib. Nang marinig ang tapat na paliwanag ni Sandrine, walang sinabi si Sorayang, sa halip, nanatili lamang siyang nakatayo ng tahimik, habang ang kanyang mukha ay may kalmadong tingin at walang anumang halong galit at pangungutya, at isang bahagyang, halos hindi mapansing ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi niya ipinapakita sa ibang tao maliban na lamang sa mga pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Sa katahimikang iyon, malinaw na nagbabago ang pananaw ni Sorayang tungkol kay Sandrine, mula sa pagtingin dito bilang isang kasamahan lamang sa laban, unti-unti na niyang nakikita niya si Sandrine bilang isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanyang kapakanan, lampas pa sa kanyang tungkulin bilang miyembro. Sa gitna ng mahabang katahimikan, isang malalim at mahalagang pagkaunawa ang biglang tumanaw ng matindi sa kamalayan ni Sorayang, isang katotohanang matagal na niyang hindi napapansin, sa loob ng kanyang isipan. Malinaw niyang napagtanto ang isang bagay na nagpabago sa lahat ng kanyang naunang pag-iisip tungkol sa mga tanong at kilos ni Sandrine nitong mga nakaraang sandali, ang lahat ng pagtatanong ni Sandrine tungkol sa kanyang mga hindi gumagaling na internal injuries, ang kanyang pag-aalala sa kanyang kalusugan bago ang darating na laban, at maging ang kanyang pagkamausisa sa kanyang nakaraan ay hindi lamang basta pagiging usisero, ang lahat ng iyon ay bunga ng tunay na pag-aalala ni Sandrine para sa kanya. Ang katotohanang ito ay tila isang malakas na suntok sa kanyang dibdib, dahil sa buong buhay niya bilang Assassin King, iilan lamang ang mga taong tunay na nag-alala sa kanyang kalagayan nang walang hinihintay na anumang kapalit at benepisyo. Matapos ang mahalagang pagkaunawang iyon, ang kanilang usapan ay biglang lumipat sa mas magaan ngunit mas malalim na paksa tungkol sa mas malayong nakaraan ni Sorayang. Nagsalita si Sandrine na puno ng pananabik at matinding pagkamangha, habang ibinahagi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa isa pang mahalagang bahagi ng nakaraan ni Sorayang. Inamin niya na ang pagbukas ng kanyang mga mata ni Sorayang ay naging third young lord sa demonic divine cult na siya, ngunit bago pa man makapagpatuloy si Sandrine sa kanyang mga sinasabi, agad na sumingit si Sorayang nang may matinding inis at pagod sa pag-alala sa mga panahong iyon ng kanyang buhay. Mariin niyang sinabi na huwag na siyang simulan ni Sandrine sa pag-uusap tungkol sa kanyang buhay noong siya ay nasa Righteous Heavenly Alliance pa lamang, dahil ang mga panahong iyon ay puno ng mga pangyayaring mas gusto na niyang huwag nang alalahanin pa, kahit na ang mga ito ang humubog sa kanya upang maging mandirigmang kinatatakutan ng lahat sa kasalukuyan. Matapos ang mahabang pagkukwento ni Sorayang tungkol sa lahat ng pagsubok, tagumpay, at pagbabagong dinanas niya mula sa kanyang kabataan sa Heavenly Demon Divine Cult, sa kanyang panahon bilang Assassin King, hanggang sa kanyang pagiging young leader ng kanilang kasalukuyang pangkat, ang dalawa ay sabay na naglalakad ng magkatabi sa gitna ng isang mahaba na daanan na natatakpan ng nyebe, kung saan ang kanilang mga bakas ng paa ay naiiwan sa likuran nila. Nagtapos si Sorayang sa kanyang mahabang salaysay sa pamamagitan ng pagpapatunay na iyon ang lahat ng dahilan kung bakit siya napunta sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, na may dalang maraming lihim at responsibilidad na kailangang harapin araw-araw. Bilang tugon sa buong kwentong kanyang narinig, si Sandrine ay napabuntong hininga ng may halong matinding paghanga at awa kay Sorayang, at inamin niya na sa pakikinig sa buong kwento ng kanyang buhay,
hindi niya maiwasang mapansin na ang buhay ng young leader ay puno ng walang katapusang pag-angat at pagbagsak, ng mga tagumpay na dala ng dugo at pawis, at ng mga pagsubok na sapat na para sirain ang sinumang ordinaryong tao, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling matatag at nakatayo si Sorayang upang harapin ang bawat bagong hamon na dumarating sa kanyang buhay. Nang tumigil sila sandali sa kanilang paglalakad upang magpahinga ng kaunti sa gitna ng malamig na hangin, si Sorayang ay dahan-daang itinaas ang kanyang dalawang kamay at inilagay ang mga ito sa likod ng kanyang ulo, habang ang kanyang mukha ay nagpakita ng halong pagkamangha sa kanyang sarili dahil sa kanyang ginawa nitong mga nakaraang sandali. Aminado siya ng may halong bahagyang pagkairita sa kanyang tono na hindi niya akalain na ibubuhos niya kay Sandrine ang lahat ng mga kwento at lihim na iyon. Mga bagay na hindi pa niya nasasabi kahit kay Dumpil, ang kanyang pinakamatagal at pinakamalapit na kasama sa lahat ng kanilang mga laban at pagsubok sa loob ng maraming taon. Dagdag pa niya na ang pagbubukas ng kanyang sarili kay Sandrine ay isang bagay na hindi niya pinlano, ngunit isang bagay na natural na nangyari dahil sa tiwalang unti-unti nang nabubuo sa pagitan nila. Bilang tugon sa kanyang sinabi, si Sandrine ay lumingon sa kanya ng may banayad at mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting bihira niyang ipakita sa gitna ng kanilang seryosong buhay bilang mga mandirigma, at dahan-dahan siyang nagtanong kay Sorayang kung sa pagkakataong ito ba ay kahit papaano ay gumaan na ang kanyang loob matapos mailabas ang lahat ng mga bagay na matagal na niyang itinatago sa kanyang sarili. Bilang sagot sa banayad na tanong ni Sandrine, sumagot si Sorayang nang may katapatan at walang anumang pagkukunwari. Inamin ni Sorayang na sa totoo lang ay wala naman talaga siyang mabigat na dinadala na dapat pang pagaanan ang loob tungkol sa mga bagay na kanyang ibinahagi, ngunit hindi niya may kakaila na ang paglalabas ng lahat ng mga kwento at lihim na iyon mula sa kanyang dibdib, mga bagay na matagal na niyang itinago mag-isa, ay talagang nagbigay sa kanya ng malaking ginhawa at pakiramdam na mas magaan ang kanyang buong pagkatao kaysa noong mga nakaraang taon, habang si Sandrine naman ay makikita sa harapan na tumatawa ng mahina at masaya, habang tinatakpan ang kanyang mga labi ng kanyang dalawang kamay, na may kasamang mga tunog ng kanyang tawa, na puno ng kanyang tuwa sa nakikitang pagbabago sa ugali ni Sorayang. Sa gitna ng kanilang magaan na sandali, biglang nagpasalamat si Sorayang ng malinaw at may sapat na lakas ng boses na tiyak na maririnig ni Sandrine, at tinawag niya ang buong pangalan ni Sandrine, na Yo Sandrine, na nagdulot ng matinding pagkagulat kay Sandrine. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit siyang nagtanong kung para saan ang biglaang pasasalamat ni Sorayang dahil wala naman siyang natatandaang ginawang anumang espesyal na bagay para rito nitong mga nakaraang sandali. Upang linawin ang dahilan ng kanyang biglaang pasasalamat, dahan-daang itinaas ni Sorayang ang kanyang kanang kamay at marahang hinaplos ang likod ng kanyang leeg, habang isang banayad na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng lambot na hindi pa nakikita ni Sandrine at ng sinumang ibang tao sa kanyang paligid noon pa man, sa ganitong anyo na walang anumang bakas ng kanyang pagiging matigas na assassin king at malamig na young leader, ipinaliwanag ni Sorayang ng may mahinahon at malambot na tono na ang kanyang pasasalamat ay para sa lahat ng pag-aalalang ipinakita ni Sandrine para sa kanya, mula sa kanyang pag-aalala sa kanyang mga hindi gumagaling na internal injuries, sa kanyang pagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan bago ang laban, hanggang sa kanyang pakikinig sa buong kwento ng kanyang magulong nakaraan ng walang anumang panghuhusga, sa kabila ng kanyang kapangyarihan at katanyagan bilang pinakamakapangyarihang mandirigma, siya rin ay isang tao na nakararamdam ng ginhawa kapag may ibang taong nagmamalasakit sa kanyang kalagayan ng walang hinihintay na anumang kapalit. Nang marinig ang malambot na paliwanag ni Sorayang tungkol sa dahilan ng kanyang pasasalamat, isang matinding reaksyon ang agad na bumalot sa buong pagkatao ni Sandrine na hindi niya kayang itago kahit kailan niya subukan. Ang kanyang buong mukha ay labis na namula hanggang sa kanyang mga tainga, na tila uminit sa kabila ng matinding ginaw ng paligid, habang hindi siya makapaniwala sa narinig. Dahil sa matinding hiya at pagkailang dulot ng tapat na pasasalamat ni Sorayang, agad na nagkunwaring galit at nagtanggi ng mariin si Sandrine sa paratang na nag-aalala siya rito, na ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa sobrang emosyon at pilit na itinatago ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Mabilis siyang tumalikod kay Sorayang, itinaas ang kanyang kanang kamao ng may pait na galaw, at mabilis na naglakad palayo ng walang tiyak na direksyon sa ibabaw ng nyebe. Sa kabila ng kanyang pagtakas at matinding pagtanggi, hindi niya maitago ang katotohanang ang bawat tanong at pag-aalalang ipinakita niya kay Sorayang mga nakaraang sandali ay tunay na nagmumula sa malalim na pagmamalasakit na hindi niya kayang aminin ng hayagan sa harap ng taong kanyang hinahangaan bilang young leader ng kanilang pangkat.
Inidagdag pa niya na ang isang mahalagang paalala para kay Sorayang, kahit hindi nila alam kung kailan darating ang mga kaaway mula sa Huangbo clan, mahalagang huwag silang magpadala sa sobrang kaba at tensyon, dahil ang labis na pag-aalala ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagkakamali sa oras ng tunay na laban. Samantala, nanatiling nakatayo si Sorayang sa kanyang kinatatayuan na may walang emosyon at halos patay na tingin sa kanyang naanyo, na pinapanood lamang ang kakaibang kilos ni Sandrine nang walang anumang halong pagkagulat. Habang patuloy na nagpapanggap na walang pakialam at sinusubukang ipakita ang kanyang lakas ng loob kay Sorayang, biglang nagsalita muli si Sandrine, habang papalayo kay Sorayang, na ipinagmamalaki niyang dahil alam nilang sugatan at hindi pa lubos na gumagaling ang young leader mula sa matinding laban nito kontra sa Secret Demon Queen noong mga nakaraang araw. Sila na lamang ng kanyang mga kasama ang haharap sa mga darating na kaaway upang hindi na nito kailangan pang pilitin ang sarili nitong lumaban sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, isang malakas na tunog ng pagkadulas ang biglang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang paa ay nadulas sa madulas na bahagi ng lupang natatakpan ng manipis na yelo sa ilalim ng nyebe, at sa isang iglap ay nawalan siya ng balanse, na naging sanhi ng kanyang marahas na pagkahulog ng nakadapa ng buong lakas sa ibabaw ng malamig at puting lupa, na ang kanyang mga braso ay nakaunat sa harap niya at ang kanyang mukha ay halos ibaon sa kapal ng nyebe, habang ang kanyang mukha ay nagpakita ng halo ng sakit, hiya, at pagkagulat sa nangyari sa kanya sa harap mismo ng taong sinusubukan niyang impresyonahan ng kanyang katapangan. Sa kabilang dako, nanatiling kalmado at walang galaw si Sorayang na nakatayo lamang sa ilang hakbang ang layo mula sa kanya, na ang kanyang mga braso ay nakakrus ng mahigpit sa kanyang dibdib at ang kanyang mukha ay walang anumang reaksyon sa nakakatawa at nakakahiyang pangyayaring iyon, na tila sanay na siya sa mga kakaibang kilos at kapalpakan ni Sandrine sa tuwing ito ay nasa kanyang presensya. Matapos masaksihan ang kapalpakan ni Sandrine at marinig ang kanyang mungkahi na sila na lamang ang haharap sa mga kaaway, dahan-dahang ipinikit ni Sorayang ang kanyang mga mata, at sa isang kalmado ngunit mabigat at puno ng awtoridad na boses ay mariin niyang sinabing huwag na nilang subukang gawin iyon, dahil ang pagpilit na harapin ang mga kalaban ng walang sapat na paghahanda at lakas ay magdudulot lamang ng walang saysay at walang kabuluhang pagkamatay ng kanilang mga kasama. Inidugtong pa niya na alam niya na ang mga kalaban ng Huangbo clan ay hindi mga ordinaryong mandirigma na madaling matatalo ng sinuman maliban sa kanya, at ang pagpayag sa kanyang mga kasamahan na harapin ang mga ito nang wala siya ay katumbas na rin ng pagpapaubaya sa kanila sa kanilang kamatayan. Lalong natakot at nabahala si Sandrine sa narinig na seryosong babala ni Sorayang, kaya naman agad siyang tumayo ng bahagya mula sa kanyang pagkakahulog at lumuhad ng magkabilaang tuhod sa ibabaw ng malamig na nyebe. Ipinahayag niya ng may halong panlalambing at matinding pagmamakaawa sa kanyang boses na kahit hindi niya alam ang eksaktong plano at estratehiyang nasa isip ni Sorayang para sa nalalapit na laban, ayon sa kanyang pagtatasa sa kasalukuyang kalagayan ng katawan nito na may dalang hindi pa gumagaling na malalang internal injuries, ay tiyak at walang anumang pag-aalinlangan siyang hindi nito kayang harapin at talunin ang mga darating na kalaban ng mag-isa, habang ang kanyang mga pisngi ay muling namula hindi na dahil sa hiya kundi dahil sa bigat ng kanyang kinatatakutan. Bilang tugon sa desperadong pag-aalala ni Sandrine, hindi agad nagsalita si Sorayang. Sa halip, tumingin lamang siya kay Sandrine, walang anumang salitang lumabas sa kanyang mga labi sa sandaling iyon. Sa kanyang isipan, wala siyang balak na umatras sa anumang panganib na naghihintay sa kanya. Mayroon siyang malinaw at tiyak na plano sa kanyang isipan na hindi niya maipapaliwanag sa simpleng salita lamang, at nahanda siyang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang mga desisyon kahit na ito ay mga hulugan ng paglalagay ng kanyang sariling buhay sa panganib. Matapos ang ilang sandali ng matinding katahimikan, dahan-dahang inilabas ni Sorayang ang kanyang mga braso mula sa pagkakakros sa kanyang dibdib at itinawid ang mga ito ng may kumpiyansa sa harap ng kanyang katawan, habang isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng kakaibang sigla at kahulugan na tanging siya lamang ang nakakaunawa. At dahan-dahan niyang ipinaliwanag kay Sandrine na ang mismong katotohanan siya ay nasa mahinang kalagayan at tila walang pag-asa na manalo laban sa mga kalaban ang siyang dahilan kung bakit ang labang ito ay may malalim at espesyal na kahulugan para sa kanya. Sa malayo, sa ibabaw ng isang matayog at makitid na talampas na nakaharap sa isang malalim at nakakatakot na bangin na napapalibutan ng walang katapusang hanay ng mga bundok na natatakpan ng makapal na nyebe at yelo, dalawang figure ang nakatayo.
habang pinapanood ang isang malaking puting usok na mabilis na umaakyat patungo sa kalangitan mula sa kabilang panig ng kabundukan, isang hudyat at senyales na nagpapatunay na naroon na ang mga taong kanilang hinihintay. Ang isa sa kanila ay dahan-daang napabuntong hininga ng may halong pag-asa at pagiging handa sa laban, at mahinang ipinahayag sa kanyang kasama na sa wakas ay naroon na rin ang kanilang mga target. Bahagyang nagulat si Guang Han nang makita ang senyales ng usok, at agad na ipinahayag ang kanyang pagkamangha kay Gok Cheon-sak na tila matagal na palang naghihintay sa kanila ang mga kaaway sa kabilang panig ng kabundukan, sa halip na sila ang magulat sa pagdating ng puwersa ng kanilang angkan. Pagkatapos ng kanyang unang reaksyon, mariin siyang napakunot ang kanyang noo, habang sinusuri ang sitwasyon sa kanyang isipan, at idinugtong niya na hindi niya matukoy kung ang ginagawa ng kabilang panig ay isang tanda ng matinding katapangan na handang harapin sila kahit nakakaunti lamang ang kanilang bilang, o isang hanggal at walang pag-iisip na pagkilos na magdudulot lamang ng kanilang sariling pagkawala sa labang ito. Dahan-daang humakbang ng kaunti si Gok Cheon-sak patungo sa gilid ng talampas upang mas makita ng malinaw ang buong paligid ng kabundukan, at sa isang mababa at maingat na boses ay babala niya kay Guang Han na ayon sa kanyang sariling obserbasyon at mahabang karanasan sa mga ganitong uri ng sitwasyon, malaki ang posibilidad na may nakahandang bitag at lihim na plano ang kabilang panig na naghihintay lamang na isagawa sa sandaling pumasok sila sa lugar na kanilang pinili para sa laban. Nang marinig ang babala ni Gok Cheon-sak tungkol sa posibleng bitag ng kanilang mga kaaway, biglang lumingon si Guang Han sa kanyang tagiliran upang mas marinig ng malinaw ang sinabi ni Gok Cheon-sak, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkagulat at bahagyang pag-aalinlangan, habang inuulit niya sa kanyang sariling isipan ang salitang bitag na tila hindi niya agad naisip ang posibilidad na iyon bago pa man sila umakyat sa talampas na ito. Agad na sinang-ayunan ni Gok Cheon-sak ang hinala ni Guang Han tungkol sa bitag, idiniin niya na walang ibang maipaliwanag na dahilan kung bakit maglalakas loob ang napakaliit na puwersa ng Divine Cult na harapin ang dambuhalang hukbo ng Huangbo clan sa bukas na larangan ng laban, maliban na lamang kung mayroon silang nakatagong plano na magbibigay sa kanila ng bentahe sa gitna ng tila imposibleng sitwasyon. Ipinunto rin niya ang kanyang obserbasyon sa paraan ng pagtatayo ng kampo ng mga kaaway sa kabilang panig ng bangin. Ang maayos at kalmadong pagkakahanay ng kanilang mga pwesto ay malinaw na nagpapakita na mayroon silang matibay na sandigan at lihim na trump card na hindi pa nila nakikita, isang bagay na sapat ang lakas para pagkatiwalaan ng young leader ang kaligtasan ng kanyang mga kasama kahit na kulang sila sa bilang ng mga mandirigma. Sumalungat naman agad si Guang Han kay Gok Cheon-sak at habang nakatayo siya sa unahan ng daan-daang mga elite na mandirigma ng Huangbo clan na nakahanay ng mahigpit sa likuran niya, na ang bawat isa ay may suot na itim na headband, nakatali ang buhok sa itaas ng ulo, at may dalang matatalas na sandata na handang gamitin anumang oras, ay nagbigay siya ng sarili niyang pagsusuri sa sitwasyon. Para sa kanya, ang kalmadong pagtayo ng mga kaaway ay hindi bunga ng isang bitag kundi tanda na pagod at ubos na ang lakas ng mga ito mula sa sunod-sunod na laban nitong mga nakaraang araw. Kaya naman ang tanging balak lamang ni Sorayang ay harapin sila sa isang huling at madugong decisive battle sa mismong lugar na ito upang tapusin ang lahat ng alitan sa isang iglap. Pagkatapos ay bahagyang ngumisi siya ng may pagmamalaki, habang idinagdag ang pinakamahalagang lihim ng kanilang angkan na hindi alam ng sinuman sa kabilang panig. Walang kaalam-alam ang young leader na nagdala sila ng buong puwersa ng mga sundalo mula sa Steel Blood Fortress, ang pinakamalupit at pinakamatitibay na unit ng mabibigat na mandirigma ng buong rehiyon, kaya naman tiyak na hindi magiging ayon sa inaasahan ni Sorayang ang takbo ng laban, at sa halip na sila ang maipit sa bitag ay sila naman ang dudurugin ng mga kaaway gamit ang dambuhalang bilang at lakas ng kanilang hukbo. Dahan-dahan ipinaalala ni Gok Cheon-sak kay Guang Han na kahit na magkaaway sila ng young leader, ay hindi nila may kakaila na ang bawat miyembro nito lalo na ang kanilang young leader ay mga bihasa at may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban at pagpaplano, kaya naman malaki ang posibilidad na kahit na alam na nila ang pagdating ng mga sundalo mula sa Steel Blood Fortress ay maaaring may nakahanda na ring ibang plano si Sorayang upang kontrahin ang dagdag na puwersang ito. Ipinapaliwanag pa niya na sa mahabang panahon ng pakikipaglaban nila sa iba't ibang angkan, wala pang sinuman ang nakapagtagumpay na hulihin si Sorayang sa isang simpleng bitag ng bilang lamang, kaya naman hindi sila dapat maging kampante kahit na tila nasa kanila na ang lahat ng bentahe sa labang ito. Matapos pakinggan ang mahabang paalala ni Gok Cheon-sak, napabuntong hininga na lamang si Guang Han at dahan-daang kinilala na hindi naman lubos na imposible ang sinasabi ni Gok Cheon-sak,
kahit na sa kaibuturan ng kanyang isipan ay naniniwala pa rin siya na ang lakas ng kanilang hukbo ay sapat na para lampasan ang anumang plano na maaaring isipin ng sinumang mandirigma, gaano man ito katalino at kalakas sa larangan ng digmaan. Habang nakatingin ng diretsyo sa mukha ni Gok Xiansak, naisip si Guang Han ang lahat ng kwento at ulat tungkol sa estilo ng pakikipaglaban ni Sorayang na nakalap ng kanilang mga especially iya sa loob ng maraming taon. Mabilis itong makibagay sa anumang pagbabago sa takbo ng laban, at hinding-hindi ito sumasalakay at gumagawa ng anumang hakbang hanggat hindi siya lubos na sigurado sa tagumpay ng kanyang ginagawa. Mga katangiang gumawa rito sa pinakakinatatakutang Assassin King na kayang pumatay ng sinuman kahit sa gitna ng pinakamahigpit na seguridad ng mga palasyo at kuta ng mga makapangyarihang angkan, kahit na ayaw niyang aminin sa ibang tao, ay dahan-dahan niyang inamin sa kanyang sarili na tama ang mga babala ni Gok Xiansak. At ang kanyang pag-aalinlangan ay unti-unti nang nagpapalakas sa hinala na hindi magiging kasing dali ng kanilang inaakala ang labang ito laban sa maliit na pangkat ng young leader, na kayang baguhin ang takbo ng anumang digmaan gamit lamang ang kanyang talino at pambihirang lakas, dahil alam niyang ang anumang pagkakamali sa kanilang mga susunod na hakbang ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng daan-daang kanilang mga sundalo at posibleng pagbagsak ng buong Huangbo clan sa kamay ng kanilang mga kaaway. Upang mapatahimik ang kanyang sariling pag-aalinlangan at maibalik ang kanyang kumpiyansa bilang pinuno ng pinakamalaking hukbo sa rehiyon, mariin siyang nagpasya na huwag magmadali sa kanilang pagsalakay. Idiniin pa niya sa kanyang sarili na dahil napakalaki at lubos na nakahihigit ang lakas ng kanilang puwersa kumpara sa kalaban, ang pinakaligtas at pinakamatalinong paraan upang matiyak ang kanilang tagumpay ay dahan-dahan lamang silang umusad pasulong upang paigtingin ang presyon sa mga kaaway hanggang sa mapilitan silang gumawa ng pagkakamali na magiging sanhi ng kanilang sariling pagkatalo. Sa kanyang utos, nagsimula nang gumalaw ang unang hanay ng mga mandirigma ng Huangbo clan, humahakbang sila ng sabay-sabay sa lupa, na ang bawat pagtapak ay nagdudulot ng malalim at mabibigat na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong paligid ng kagubatan bilang hudyat ng kanilang pagsulong. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanilang mga hakbang, makikita ang buong hanay ng mga elit na sundalo na nagmamarcha ng mahigpit at magkakatabi sa gitna ng matatayog na puno ng kagubatang natatakpan ng nyebe, na ang bawat isa ay may matitigas at seryosong mga mukha na walang anumang bakas ng takot at pag-aalinlangan sa darating na laban. Sa gitna ng kanilang pagsulong, biglang itinaas ni Guang Han ang kanyang kanang kamao sa himpapawid at sa isang malakas at umaalingaw-ngaw na utos na narinig ng bawat isa sa kanyang mga tauhan ay pinahinto niya ang buong hukbo at iniutos na manatili muna sila sa kani-kanilang mga pwesto at huwag munang humakbang ng kahit 1 pulgada papasulong. Nang mapansin ang biglaang pagbabago sa kilos ni Guang Han, mabilis na lumapit si Gok Xiansak mula sa kanyang likuran at dahan-daang nagtanong kung mayroon ba siyang nakitang mali at kung may nangyari bang hindi inaasahan sa kanilang harapan na hindi agad napapansin ng iba nilang kasama. Bilang tugon sa kanyang tanong, mariing sinabi ni Guang Han kay Gok Xiansak na mayroong isang kakaiba at hindi maipaliwanag na pakiramdam na bumabalot sa kanyang buong pagkatao, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag sa simpleng salita ngunit sapat upang gawin siyang pag-aalinlangan na ituloy pa ang kanilang pagsulong. Pasulong sa gitna ng tahimik at tila walang buhay na kagubatang ito. Habang nakatayo ng mag-isa sa ibabaw ng isang matayog na mabatong dako na nakaharap sa malawak na lambak patungo sa pwesto ng mga kaaway, mas lalong lumakas ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pangamba at takot sa dibdib ni Guang Han, at hindi niya mapigil ang magtanong sa kanyang sarili kung ano nga ba ang sanhi ng nakakabagabag na damdaming ito na tila isang nakatagong mandaragit na naghihintay lamang na sumunggab sa kanila sa sandaling sila ay magkamali ng hakbang. Habang nakatayo sa gilid ng madilim at nakababahalang kagubatan na puno ng mga tuyo na puno na walang kahit anong dahon, ang bawat sanga nito ay tila mga buto ng kamatayan na nakausli sa nagyayalong lupa, habang ang maliliit na butil ng nyebe ay dahan-daang bumabagsak sa walang buhay na kapaligiran. Patuloy na sinusuri ni Guang Han ang bawat sulok ng kanyang nakikita gamit ang kanyang mga matang bihasa na sa daan-daang laban. Sa kanyang malalim na iniisip, kinumpirma niya sa kanyang sarili na tiyak na naroon lamang ang mga kaaway sa kabila ng mga puno. Ngunit sa kabila ng kanyang mahabang pagsusuri ay wala siyang makitang anumang palatandaan ng nakahandang bitag. Ni wala ring anumang bakas na nagpapakita na ang puwersa ng young leader ay may sapat na lakas at bilang upang harapin ang kanilang dambuhalang hukbo kasama ang mga mandirigma mula sa Steel Blood Fortress. Ngunit sa kabila ng tila walang banta na anyo ng kagubatan, hindi mawala-wala sa kanyang dibdib ang matinding pangamba at pakiramdam na mayroong malaking bagay na hindi niya nakikita.
isang mahalagang piraso ng palaisipan na kanyang hindi matukoy-tukoy. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip at pagsusuri sa kapaligiran, isang biglaan at nakakagulat na katotohanan ang biglang tumano ng matindi sa kanyang isipan na naging sanhi ng kanyang malaking pagkagulat, biglang nalalaki ang kanyang mga mata, dahil sa hindi niya inaasahang napagtanto. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang naunang iniisip tungkol sa mga bitag at bilang ng mga kaaway, dahil ang tanging nasa isip na lamang niya sa sandaling iyon ay ang katanungan kung saan na nagpunta ang young leader na siyang pinakamahalaga at pinakamapanganib na kalaban ng kanilang buong hukbo sa labang ito. Sa kabilang panig ng kagubatan, isang nakakagulat na katotohanan ang biglang bumalot sa kanyang isipan nang mapansin niyang unti-unti nang naglalaho ang lahat ng bakas ng presensya ng mga kalaban sa paligid nila. Dahan-daang niyang napagtanto na hindi na niya maramdaman ang malakas at natatanging aura ni Sorayang na dati ay ramdam ng sinuman kahit sa layong ilang kilometro pa lamang si Sorayang. Sabay na naramdaman ni Guang Han at Gok Qiansak sa biglaang pagbabago sa daloy ng hangin at ang kakaibang lamig na biglang bumalot sa kanilang buong paligid, at sa isang iglap ay pareho silang lumingon sa direksyon ng kanilang likuran, habang ang kanilang mga mukha ay ganap na puno ng pagkagulat, dahil pareho nilang naramdaman ang isang pamilyar at nakakatakot na presensya na biglang dumarating ng napakabilis mula sa direksyon na inaakala nilang ligtas na bahagi ng kanilang likuran. Bago pa man makapagsalita at makapag-utos si Guang Han sa kanilang mga tauhan, isang malakas at nakakabinging tunog ng mabilis na paggalaw sa hangin ang biglang umalangaw-ngaw sa buong kagubatan, na tila isang daang matatalas na espada na sabay-sabay na humahampas sa mga puno at sa nagyayalong hangin sa kanilang paligid. Ang daan-daang sundalo ng Huangbo clan na nakahanay sa unahan ay sabay-sabay na lumingon sa pinagmulan ng tunog, at ang bawat isa sa kanila ay may mga mukhang puno ng pagkagulat, habang ang kanilang mga mata ay nakatitig sa pagitan ng matatayog na puno kung saan unti-unting lumilitaw ang mga anino ng mabilis na gumagalaw na figure na papalapit ng napakabilis sa kanilang pwesto. Nang sa wakas ay makita ni Guang Han ang anyo ng paparating na figure. Isang matinding malamig na pawis ang biglang tumulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mga mata ay nanlaki ng gusto sa ganap na pagkilala sa titulo ng taong nasa harapan nila ngayon. Sa kanyang isipan, agad na nabuo ang pangalan ng isa sa pinakakinatatakutang general ng Divine Cult, ang Yama Demon General, na kilala sa buong lupain sa kanyang kalupitan at kakayahang pumatay ng daan-daang mandirigma ng mag-isa lamang sa gitna ng pinakamabibigat na laban. Sa isang iglap na mas mabilis pa sa kisap mata, biglang may mabilis na aninong dumaan sa kanilang itaas sa unang hanay ng mga sundalo ng Huangbo clan, na sinamahan ng isang matalas na asul na agos ng chi na humahati sa hangin. Hindi pa man sila kaagad nakapaghanda, isang mas malakas at mas nakakatakot na puwersa ang biglang bumagsak mula sa itaas ng kalangitan patungo sa mismong gitna ng hanay ng mga sundalong mula sa Steel Blood Fortress, na nagdulot ng isang malawak at mapaminsalang pagsabog ng chi na naghati sa matigas na lupa at nagpadala ng daan-daang malalaking bato at durog na lupa na lumilipad sa lahat ng direksyon na tumatama sa mga katawan ng mga mandirigma walang kalaban-laban, habang ang mga natitirang sundalong nakaligtas sa unang epekto ay nagsimulang sumigaw ng may takot at pagkataranta sa kanilang mga kasama na pigilan ang taong bumagsak sa gitna nila, dahil kinilala nila agad na ang figure sa gitna ng lahat ng pagkawasak ay walang iba kundi ang mismong young leader ng Demon Cult na si Sorayang. Matapos ang malakas na pagbagsak na yumanig sa buong paligid, dahan-daang lumitaw ang buong anyo ni Sorayang na nakaluhod ng mababa sa ibabaw ng mga durog na bato at bitik-bitik na lupa. Dahan-daang itinaas ni Sorayang ang kanyang mukha mula sa kanyang pagkakaluhod, makikita sa kanyang mukha ang isang malawak, mapangasar, at puno ng kumpiyansang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng kasiyahan, dahil nangyayari sa kanyang harap ngayon ang eksaktong ayon sa kanyang matagal ng binalangkas na plano. Dahil dito, napasigaw sa matinding galit at puot si Guang Han, habang siya ay mabilis na lumipad patungo kay Sorayang. Bago pa man makarating si Guang kay Sorayang at makapag-utos sa kanyang mga tauhan na palibutan kay Sorayang, isang mas malaking pagkagulat ang muling tumano sa kanyang buong isipan, nang mapansin niyang bigla na lamang naglaho na parang bula ang figure ni Sorayang mula sa kanyang kinatatayuan kanina, na hindi man lang nag-iwan ng anumang bakas ng kanyang presensya at anino sa nagyayalong lupa, dahan-dahan niyang napagtanto sa kanyang isipan na muli na namang naglaho si Sorayang nang walang anumang babala, at kahit na gamitin pa niya ang lahat ng kanyang pandama at karanasan sa daan-daang laban ay wala siyang maramdaman na kahit kaunting chi.
Sa isang iglap na mas mabilis pa sa tunog ng kidlat, ang figure ni Sorayang ay biglang muling lumitaw sa isang ganap na kabilang bahagi ng kagubatan na malayo sa kanyang kinalagyan kanina, at sa isang malakas na hampas ng kanyang kamay na puno ng asul na chi ay biniyak niya ang dalawang malalaking puno ng pino sa gitna, habang sabay na itinatapon ang tatlong mandirigma ng Steel Blood Fortress na walang kalaban-laban sa kanyang atake, na ang bawat isa ay napasigaw sa sakit, habang sila ay lumilipad ng malayo kasama ang mga durog na sanga at tipak ng kahoy, isang malamig na butil ng pawis ang tumulo mula sa pisngi ni Guang Han, habang pinapanood ang pagkawasak sa kanyang harapan, at hindi niya mapigil ang mapabulong sa kanyang sarili sa matinding pagkalito kung kailan pa nakatawid ang young leader sa ganoong kalayong distansya nang hindi man lang niya naramdaman at nakita ang anumang galaw nito, na tila ba si Sorayang ay may kakayahang lumipat ng pwesto sa loob lamang ng isang kisap mata saan man niya naisin sa loob ng buong kagubatan. Sa gitna ng patuloy na pagkagulo, bago pa man lang makalapit ang kanilang mga sandata sa katawan ni Sorayang ay isang manipis at matalas na agos ng puting chi ang biglang humawi sa hangin at tumama ng direkta sa kanilang mga leeg nang may sapat na lakas upang mawalan na sila ng buhay sa isang iglap lamang, kasabay nito ay napasigaw sila sa sakit. Hindi pa man nakakabawi ang dalawang naunang mandirigma mula sa kanilang mga tama, isa pang malakas na hiyaw ng matinding sakit ang muling umalangaw sa buong kagubatan nang tumama ang isa pang hiwa ng asul na chi sa katawan ng isa pang mandirigma na sumusubok pang lumapit sa kinaroroonan ni Sorayang. Nakita ni Guang Han ang sunod-sunod na pagbagsak ng maraming mandirigma ng Huangbo clan na sabay-sabay na lumilipad sa ere kasabay ng mga kumikinang na asul na guhit ng Qing humahati sa kanyang mga tauhan. Habang pinapanood niya ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang mga tauhan, dahan-dahan niyang napansin at naunawaan sa kanyang isipan na ang ginagamit ng young leader ay isang pambihira at matandang uri ng ghostly movement technique na nagbibigay daan sa gumagamit nito na gumalaw ng mas mabilis pa sa liwanag at magmukhang multo na hindi mahawakan ng anumang sandata. At habang lalo niyang pinagmamasdan ang kalupitan ng mga atake ay hindi niya mapigil ang magtanong sa kanyang sarili kung ang mga teknik na ito ay isang uri ng ipinagbabawal na evil art na matagal nang ipinagbawal ng lahat ng mga makapangyarihang angkan sa buong lupain dahil sa sobrang kalupitan at kapangyarihan nitong kayang pumatay ng daan-daang tao sa loob lamang ng ilang sandali ng walang hirap. Kasabay nito ay naririnig niya ang kanyang mga tauhan na sumisigaw sa sakit sa bawat sulok ng kagubatan. Matapos masaksihan ang sunod-sunod na pagkamatay at pagbagsak ng kanyang mga pinakamahuhusay na mandirigma ng walang kahit na sinuman sa kanila ang nakagagawa ng kahit isang galaw upang labanan si Sorayang, napatulala na lamang si Guang Han sa kanyang kinatatayuan na may nanlalaki at walang buhay na mga mata, na ang kanyang isipan ay tila tumigil na sa paggana dahil sa sobrang pagkagulat sa imposibleng mga bagay na kanyang nakikita sa kanyang sariling mga mata. Sa gitna ng lahat ng usok, durog na kahoy, at mga nakahandusay na katawan ng kanyang mga tauhan sa paligid, dahan-daang muling lumitaw ang buong figure ni Sorayang na nakatayo ng kalmado sa ibabaw ng isang banten ng mga wasak na sandata at natumbang mga puno, na ang kanyang buong katawan ay nakabalot sa isang banayad ngunit nakakatakot na asul na aura ng chi na sumisipsip ng lahat ng liwanag sa paligid niya. Kasabay nito ay lubos na naintindihan ni Guang Han ang tunay na kalikasan ng teknik na ginagamit ni Sorayang. Hindi lamang ito isang simpleng mabilis na paggalaw kundi isang perpekto at napakataas na antas ng stealth technique na nagbibigay daan sa gumagamit nito na ganap na itago ang kanyang presensya, aura, at anumang bakas ng kanyang paggalaw mula sa sinumang nakapaligid sa kanya, anuman ang taas ng antas ng kanilang cultivation, at sa kabila ng kanyang pilit na pagpigil sa kanyang emosyon ay hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga sa kanyang isipan dahil sa lubos na hindi makapaniwala na mayroong mandirigma sa mundo na may kakayahang gamitin ang teknik na ito ng ganoon kadali at perpekto sa gitna ng isang ganap na laban na napapalibutan ng libu-libong kaaway. Kasi nito ay tumingin si Sorayang sa kanya ng seryoso, habang nagliliyab sa kulay asol ang kanyang mga mata. Patuloy pero nag-isip si Guang Han, kung anong uri ng mamamatay tao sa buong mundo ang may kakayahang magpakita ng ganoon kataas at gano perpektong antas ng stealth technique na kayang linlangan kahit ang mga pinakamahuhusay na mandirigma ng kanilang angkan ng walang anumang hirap, dahil sa lahat ng kanyang nabasa at narinig tungkol sa mga pinakakinatatakutang asasin sa kasaysayan ay wala ni isa man sa kanila ang umabot sa antas ng kakayahang ipinapakita ng young leader sa kanila ngayon. Biglang nagulat si Guang Han nang naramdaman niya ang isang Transcendent Realm expert, ang pinakamataas na antas ng kultibasyon na kayang marating ng isang ordinaryong mandirigma, na nakatayo lamang ilang hakbang ang layo mula sa kanya mula pa noong simula ng laban.
Dahil sa lubos na galit at kahihiyang dulot ng sunod-sunod na pagkawasak ng kanyang hukbo sa kamay ni Sorayang, na hindi niya man lang masubaybayan ang galaw, napagdesisyonan na ni Guang Han na siya na mismo ang tatapos sa walang awa na Yama Demon General, at sa isang malakas na pagtalon na umabot ng ilang 10 metro paitaas sa ere ay mabilis siyang sumugod pababa patungo sa kanyang target na ang kanyang kanang palad ay nakabalot sa nagniningning na gintong chi na may dalang buong lakas ng kanyang cultivation, habang sa kanyang isipan ay mariin niyang kinukutya at sinumpa ang Demon General sa sobrang puot na naipon sa kanyang dibdib mula pa noong simula ng laban. Sa gitna ng mabilis na pagsalakay ni Guang Han, tahimik lamang nakatingin si Sorayang sa paparating na atake patungo sa kanya. Mula sa ibabaw ng isang matayog at makitid na talampas na nakaharap sa walang katapusang hanay ng mga bundok na natatakpan ng makapal na puting nyebe at yelo, 4 na figure ng mga kasama ni Sorayang sina Sangrin, Dumpil, Tattered Demonic Elder, at si Anghua, ay sabay-sabay na napahinto, nang marinig at makita nila ang isang dambuhalang pagsabog na biglang sumiklab sa gitna ng lambak sa ibaba nila, habang ang puti na usok nito ay umabot ng ilang daang metro paitaas sa kalangitan at yumanig sa buong paligid. Habang pinapanood ang dambuhalang pagsabog sa ibaba, hindi na napigilan ng Tattered Demonic Elder ang kanyang matinding pag-aalala para sa kaligtasan ni Sorayang, kaya naman dahan-dahan siyang nagsalita kay Dumpil na nakatayo sa tabi niya at mariing iminungkahi na oras na upang bumaba sila at tumulong sa young leader sa gitna ng laban, dahil alam niyang hindi kakayanin ni Sorayang na harapin ng mag-isa ang buong hukbo ng Huangbo Clan, Steel Blood Fortress kasama ang kanilang mga Transcendent Realm experts sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ngunit agad na sumalungat si Dumpil sa mungkahi ng Tattered Demonic Elder, at sa isang seryoso at matatag na boses ay mariin niyang ipinaalala sa Tattered Demonic Elder na mahigpit na ipinag-utos ng young leader bago pa man sila umakyat sa kabundukan na wala sa kanila ang dapat makialam at sumali sa laban anuman ang mangyari, dahil ang bawat hakbang na gagawin nila ay maaaring makasira sa maingat niyang binalangkas na plano para sa araw na ito. Lumingon ang Tattered Demonic Elder kay Dumpil at nabahala sa kanyang narinig na matigas na sagot ni Dumpil, kaya naman muli siyang nagsalita ng may halong pagkabalisa sa kanyang boses, habang itinuturo ang direksyon ng pagsabog sa ibaba, at detalyado niyang ipinaalala kay Dumpil na ang tindi ng mga pinsalang natamo ng young leader mula sa kanyang nakaraang laban kontra sa Secret Demon Queen, ang mga malalang internal injuries na hanggang ngayon ay hindi pa lubos na gumagaling, mga pinsalang sapat na upang pigilan si Sorayang na makipaglaban ng matagal sa tuloy-tuloy na palitan ng atake, at lalong hindi na kayang maglabas ng mga malalaki at mapanirang chi techniques na nangangailangan ng malaking halaga ng chi mula sa kanyang dantian. Narinig ni Dumpil ang lahat ng mga sinabi ng Tattered Demonic Elder tungkol sa kalagayan ng young leader, at kahit na hindi niya maipagkaila na tama ang lahat ng mga sinabi ng Tattered Demonic Elder, sa huli ay dahan-dahan pa rin siyang sumagot sa Tattered Demonic Elder na sa lahat ng oras na nakasama at naglingkod siya kay Sorayang mula pa noong sila ay nasa Heavenly Demon Divine Cult, ay wala ni isang pagkakataon na hindi tinupad ng young leader ang kanyang sinabi at napako sa kanyang ipinangako sa kanilang lahat. Habang nagtatalo ang dalawa sa ibabaw ng talampas, isa na namang mas malakas at mas malawak na pagsabog ang muling sumiklab sa gitna ng kagubatan sa ibaba, na ang lakas nito ay sapat na upang magpadala ng malalaking tipak ng yelo, nyebe, at mga ugat ng puno na lumilipad ng daan-daang metro sa lahat ng direksyon, habang ang malalaking kulay ube na tunog ng pagkawasak ay lalong lumakas na tila ba ang buong gilid ng bundok ay unti-unti nang guguho dahil sa tindi ng ching inilalabas sa gitna ng laban. Hindi makapaniwala si Sangrin sa kanyang nararamdaman, ipinahayag niya na hindi niya maipaliwanag ang kanyang napapansin. Sa halip na hamina at unti-unting maubos ang chi ni Sorayang gaya ng inaasahan ng lahat dahil sa kanyang mga internal injuries, ay kabaligtaran ang nangyayari. Ang kanyang natatanging Demonic Emperor Chi ay unti-unti at patuloy na lumalakas sa bawat segundong lumilipas, na tila ba ang bawat atake na kanyang ginagawa at bawat sakit na kanyang nararamdaman mula sa kanyang mga sugat ay lalong nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan sa halip na magpahina rito. Alam ni Sangrin na ito ay labag sa lahat ng batas ng cultivation na kanyang natutunan mula pa noong siya ay bata pa, dahil ang isang taong may malalang pinsala sa loob ng katawan ay dapat na nanghihina at hindi lumalakas habang nakikipaglaban. Kaya naman ang kanyang nararamdaman ngayon ay tila isang imposibleng pangyayari na hindi niya maipaliwanag kahit gamitin pa niya ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa mga teknik ng Demon Cult. Napansin din ni Dumpil ang kakaibang reaksyon ni Sangrin, kaya naman mabilis siyang nagtanong kay Sangrin kung tama ba ang kanyang nararamdaman at nakikita mula sa pagsabog sa ibaba,
kung totoo bang unti-unting lumalakas ang chi ng young leader sa halip na hamina sa kabila ng kanyang mga nasabing hindi pa gumagaling na mga pinsala. Kasabay nito ay napagtanto na ni Sandrine ang pangalan ng pambihira teknik na ginagamit ngayon ni Sorayang upang mapataas ang kanyang lakas sa kabila ng kanyang mga internal injuries, ay walang iba kundi ang ipinagbabawal at bihirang-bihirang Laili art. Dahil hindi gaanong pamilyar si Dumpil sa Laili art, agad siyang nagtanong kay Sandrine nang may kalituhan sa kanyang boses, kung ano nga ba ang tinutukoy nitong Laili art at kung bakit ito tila napakahalaga at nakakatakot sa kanyang pananaw. Bilang tugon sa tanong ni Dumpil, dahan-daang itinaas ni Sandrine ang kanyang tingin patungo sa direksyon ng patuloy na pagsabog sa lambak sa ibaba nila, at detalyado niyang ipinaliwanag sa kanilang lahat na ang tinutukoy niya ay ang pundasyon at pinakapuso ng tanyag na Laili Potential Rate Method. Ang orihinal at pinakadalisay na anyo ng mismong teknik na kalaunan ay kumalat at naging kilala sa buong Central Plains bilang Essence-Absorbing Demonic Art, isang pamagat na matagal na niyang naririnig mula sa mga matatanda ng kulto ngunit hindi niya akalaing makikita at magagamit mismo ng young leader sa harap ng kanyang sariling mga mata. Idinugtong pa niya na ang bersyong kumalat sa labas ng kulto ay isang mahina at nasirang kopya lamang ng tunay na Laili art, at ang pagkakaiba ng dalawa ay kasing laki ng pagitan ng langit at lupa sa antas ng kapangyarihan at panganib na dala nito sa sinumang gagamit nito ng walang sapat na kaalaman at paghahanda. Nang marinig ang mga salita ni Sandrine tungkol sa koneksyon ng Laili art sa essence-absorbing demonic art na kinatatakutan ng buong Central Plains dahil sa kakayahan nitong nakawin ang lakas ng ibang mandirigma, nagulat si Dumpil, dahil dito, ay nagtanong siya kung ang ibig ba nitong sabihin ay ang young leader ay kasalukuyang nagnanakaw at sinisipsip ang panloob na chi ng mga mandirigma ng Huangbo Clan at Steel Blood Fortress sa ibaba upang mapataas ang kanyang sariling lakas sa kabila ng kanyang mga hindi pa gumagaling na pinsala sa katawan. Agad na sumalungat si Sandrine sa maling hinuhan ni Dumpil, at mariin niyang nilinaw kay Dumpil, na hindi iyon ang paraan ng paggana ng tunay na Laili art, dahil hindi nagnanakaw at kumukuha si Sorayang ng anumang panloob na chi at essence mula sa kanyang mga kalaban, bagaman ang pangalan ng hinalaw nitong teknik ay nagpapahiwatig nito, ang orihinal na anyo na kanyang ginagamit ngayon ay may ganap na kakaiba at mas mataas na antas ng prinsipyo na hindi kayang maunawaan ng karaniwang mga mandirigma sa labas ng kulto. Habang patuloy na nagpapaliwanag si Sandrine sa kanyang mga kasama sa ibabaw ng talampas, patuloy na pinakawalan ni Guang Han ang kanyang atake patungo kay Sorayang. Kasabay nito ay sunod-sunod na pinapakawalan ni Guang Han sa kanyang kamay ang mga aura blade patungo kay Sorayang na mabilis ring iniiwasan ang mga atake ng kalmado, habang ang bawat tama ng atake ay nagdudulot ng malawakan pagsabog sa mga punong natatamaan. Matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog, ang buong paligid ng gitna ng labanan ay nabalot ng isang makapal usok na may halong alikabok at maliliit na piraso ng durog na kahoy na lumulutang sa hangin, na nagtago sa paningin ng lahat ng mga nanunood mula sa talampas at sa mga natitirang mandirigma ng Huangbo Clan at Steel Blood Fortress ang tunay na kalagayan ng dalawang nagbabanggaan sa loob nito. Sa gitna ng patuloy na pag-usok at pagkawasak sa ibaba, ipinagpatuloy ni Sandrine ang kanyang mahabang paliwanag sa kanyang mga kasama sa talampas, habang ang isang malakas na asol na agos ng chi ay biglang sumugod palabas mula sa usok sa ibaba, at detalyado niyang ibinahagi sa kanila na sa halip na kumuha ng panloob na chi mula sa kanyang mga kalaban, ang ginagawa ng young leader ay sinasalo at sinisipsip ang lahat ng puwersa at lakas ng bawat atakeng inilalabas ng mga kaaway sa kanya kasabay ng dalisay na chi ng kalikasan na naroon sa hangin at paligid ng nagyayalong kabundukan, at ginagamit niya ang dalawang ito upang dahan-daang kumpunihin at ayusin ang mga nasirang bahagi ng kanyang katawan mula sa loob palabas. Idiniin pa niya na hindi lamang iyon ang nagagawa ng Laili art, dahil sabay-sabay ding hinihigop ni Sorayang ang kanyang sariling core energy patungo sa kanyang pansamantalang gumagaling na katawan upang mapataas at mapabilis ang kahusayan ng kanyang pamamaraan ng cultivation sa antas na hindi kayang maabot ng sinuman sa normal na kalagayan, at sa huli ay nilinaw niya sa kanila na ang tamang tawag dito ay essence accumulating method at hindi essence absorbing. Ito ay isang espesyal na pamamaraan na panandaliang pinagsasama-sama ang chi at espiritu ng gumagamit upang gawing dalisay na essence na muling nagbibigay buhay at nagpapanumbalik sa lakas ng kanyang core energy na matagal nang nasira mula sa kanyang nakaraang laban. Kasabay nito ay dahan-daang tumayo si Sorayang sa kanyang binagsakan, habang sa kanyang paa makikita ang kumikinang na asul na chi ng Laili art na patuloy niyang pinapalabas. Inidugtong pa ni Sandrine na bukod sa pagpapalakas ng kanyang katawan at pagpapanumbalik ng kanyang core energy,
ay ginagamit din mismo ng young leader ang lakas ng Liart upang dahan-daang pagalingin ang lahat ng kanyang malalang internal injuries na inaakala nilang hinding-hindi nagagaling ng mabilis. Puno ng paggalang at hindi makapaniwalang boses na ibinahagi ni Sangrin sa kanila na sa buong mahabang kasaysayan ng mundo at ng palasyo ng Demon Emperor, ay wala pang higit sa 3 tao lamang sa loob ng libu-libong taon ang nagtagumpay na maabot at magamit ng perpekto ang sukdulang antas ng Liart na gaya ng ginagawa ngayon ng young leader. At ang katotohanan ito ay sapat na upang lalong mapahanga ang lahat ng kanila dahil nangangahulugan ito na si Sorayang ay kabilang na sa hanay ng 3 pinakamalakas at pinakamahusay na mandirigma na kailanman nabuhay sa loob ng mundo. Nang marinig ang lahat ng mga detalye tungkol sa bihirang kakayahan ni Sorayang at ang katotohanang isa lamang siya sa 3 tao sa kasaysayan na nakagamit nito ng perpekto, dahan-dahan itinaas ni Anghua ang kanyang kanang kamay, habang dahan-dahan niyang binanggit ang titulong young leader ng may buong paggalang at hindi makapaniwala. Matapos mailahad ni Sangrin ang lahat ng mga detalye tungkol sa tunay na kalikasan, kasaysayan, at kapangyarihan ng Liart na ginagamit ngayon ni Sorayang sa gitna ng labanan, dahan-daang tumigil si Sangrin sa pagsasalita, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa direksyon ng asul na liwanag na nagmumula sa lambak sa ibaba nila. At sa wakas ay lubos na niyang naunawaan at napagtanto ang tunay na dahilan kung bakit mula pa noong simula ay mariing ipinag-utos ng young leader sa kanilang lahat na huwag siyang sasamahan at pakikialaman sa labang ito, at kung bakit pinili niyang lamusong sa gitna ng libu-libong mandirigma ng Huangbo Clan at Steel Blood Fortress ng mag-isa kahit na alam niyang hindi pa gumagaling ang kanyang mga malalang internal injuries mula sa kanyang nakaraang laban. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa pagmamataas at kawalan ng takot sa kamatayan, kundi dahil kailangan niya ng sapat na dami ng malalakas na atake mula sa kanyang mga kalaban at sapat na dami ng chi ng kalikasan mula sa kapaligiran upang paganahin ang Liart sa buong kapasidad nito, isang plano na kanyang binalangkas ng matagal na panahon pa lamang, na ginamit niya ang kanyang sariling mga pinsala bilang panimulang gatang upang simulan ang daloy ng teknik na unti-unting nagpapanumbalik sa kanyang tunay na lakas bilang tagapagmana ng trono ng Demon Emperor. Inidagdag pa niya na sa una ay puno pa rin ng kalituhan at hindi lubos na maunawaan ang ibig sabihin nito. Ipinahayag niya na ang buong madugong lambak na kabundukan na kanilang kinatatayuan ngayon, ang lupain na matagal nang kinikilala at kinatatakutan ng lahat ng mandirigma sa rehiyon bilang isang deadly land dahil sa kakaiba, napakabigat, at napakasiksik na daloy ng chi ng kalikasan na nakapaloob dito na kayang pumatay at sumire sa kultibasyon ng mahihinang mandirigma ng basta-basta, ay hindi aksidente at nagkataon lamang na piniling lugar ng labanan ng young leader, kundi ito mismo ang isa sa pinakamahalaga at pinakamalaking bahagi ng kanyang matagal ng binalangkas na plano na isinasagawa niya ngayon kasabay ng kapangyarihan ng Liart. Sa ibaba ng kagubatan, biglang nanlalaki ang mga mata ni Guang Han sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala sa kanyang sariling napagtanto. Kasabay nito ay isang malakas, nakabibinging, at nakayayanig na pagbagso ng matinding asul na chi ang biglang sumabog mula sa katawan ni Sorayang. Sa sandaling iyon, ganap nang natapos ang huling at pinakamahalagang hakbang ng kanyang matagal ng binalangkas na plano. Ginamit niya ang walang tigil na madugong labanan, ang libu-libong sunod-sunod na atake ng kanyang mga kalaban mula sa ordinaryong sundalo hanggang sa mga Transcendent Realm expert, at ang napakasiksik at makapangyarihang chi ng Deadly Land ng kabundukan kasabay ng buong kapangyarihan ng Liart upang ganap na mabuhay muli ang kanyang sarili, hindi sa literal na paraan ng pagbangon mula sa patay, kundi sa paraang ganap na naibalik, naayos, muling binuo, at lalo pang pinatibay ang kanyang matagal nang nasira at sirang core energy, ang lahat ng kanyang mga naputol na ugat at nasirang kalamnan sa loob ng katawan, at ang kanyang buong kultibasyon at lakas bilang tunay na tagapagmana ng trono ng Demon Emperor sa antas na mas mataas, mas malinis, at mas malakas pa kaysa sa kanyang kalagayan bago pa man siya magkaroon ng mga pinsala mula sa kanyang laban kontra sa Secret Demon Queen.